Ngayong araw, isang bagay lamang ang aaminin ko. Minsan ko na ring tinanong ng sarili ko, sino ba talaga ako? Isa lang ba talaga akong estudyante? Kapatid? O di kaya kaibigan? Ngayon, nais kong samahan ninyo ako sa isang paglalakbay tungo sa isang layunin, ang pagkilala sa ating mga sarili. Sa pag-unawa ng ating sarili, dalawang bagay ang naglalaban, I versus me. Ay kung saan nauunawaan ng isang individual ang kanyang damdamin at kung ano ang nais nito. At ng me na tumutukoy sa kung paano nakikita ng isang tao ang kanyang sarili at ang tugon nito sa kanyang lipunan. Pero ang tanong, bakit ito mahalaga? Mahalaga ito sa paglago ng ating personalidad, epektibong paggawa ng desisyon at pagbuo ng mga makabuluhang relasyon. Ito ang nagbibigay daan sa ating buhay ng may kaliwanagan na naayon sa ating mga aksyon, values, layunin at mga pinaniniwalaan. At ibang aspeto ang bumubuo sa ating sarili. Mahalaga ito sa pagkakaroon ng kaalaman kung sino nga ba talaga tayo. Ito ay nakatutulong sa individual bilang siya, ikaw at ako ay natatangi. Una, self-awareness. Ano ang nararamdaman mo sa iyong sarili? Ang self-awareness o ang kamalayan sa ating sarili ay ang kakayahan nating madama at maunawaan ang mga bagay na gumagawa sa atin kung sino man tayo bilang isang individual, kabilang ang ating pagkatao, emosyon, aksyon, maging ang ating kaisipan. Bakit ito mahalaga sa pag-unawa ng ating sarili? Sapagkat nagbibigay ito ng kapangyarihang impluwensyahan at pamahalaan ang ating emosyon at pag-uugali na tumutulong sa atin na maging mas mahusay na gumawa ng desisyon at higit na tiwala sa ating sarili. Pangalawa, self-acceptance. Paano at gaano mo minamahal ang sarili mo ngayon? Self-acceptance is the act of accepting yourself and all the personality traits exactly as they are. Ito ako, at tinatanggap ko kung sino man ako. Bakit naman ito mahalaga? Sapagkat ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa ating sarili. Kapag tanggap mo ang sarili mo, mas nauunawaan mo ang iyong tunay na pagkatao. Ikaw, tanggap mo ba ang sarili mo? Pangatlo, self-esteem. Deserve ko ba ang kaligayahan? Ang self-esteem o ang pagpapahalaga sa ating sarili ay kung paano natin pinahahalagahan at nakikita ang ating sarili. Ito ay maaaring batay sa ating opinyon at paniniwala tungkol sa ating sarili na kung minsan mahirap nang baguhin. Bakit naman ito mahalaga sa pag-unawa ng ating sarili? Sapagkat nakakaapekto ito sa ating emosyon, desisyon at relasyon natin sa ibang tao. Kapag tayo ay may pagpapahalaga, nagiging mas malinaw ang ating direksyon sa buhay at mas nauunawaan natin ang ating positibong kahalagahan. Pang-apat, self-identity. Sino nga ba ako? Ang self-identity o ang pagkakakilanlan sa ating sarili ay tumutukoy sa kung paano natin kinikilala ang ating sarili. Ito ang mga bagay na sumasaklaw sa iyo, kabilang ang iyong pisikal na katangian at maging ang interes mo. Tumutulong ito upang maunawaan natin ang ating kahinaan at kalakasan na nagiging pundasyon sa ating personal na pag-unlad. Ang pagkilala sa ating sarili ay gumaganap din bilang isang mahalagang papel sa kung paano natin nakikita ang ating sarili sa lipunan. Panghuli, self-compassion. Ano ang gusto kong maramdaman ngayon? Ang self-compassion o ang pagmamalasakit sa ating sarili ay ang pag-unawa at pagsuporta sa ating sarili sa tuwing tayo ay nakakaranas ng sakit, pagdurusa o di kaya kabiguan. Mahalaga ito upang mabawasan ang negatibong pagtingin sa ating sarili at mas bumuo tayo ng positibong imahe ng ating pagkatao. Ito ang nagbibigay ng masusing pag-unawa at pagmamahal sa ating sarili, lalong-lalo na sa oras ng ating kahinaan. Sa puntong ito, narito ang mga paalala na magsisilbing gabay at direksyon sa pagtahak ng iyong paglalakbay tungo sa pagkilala ng iyong sarili. Honesty is mandatory if you truly want to understand yourself. Ang pagiging tapat ay ang pagiging totoo sa ating sarili.
Sa pagkilala ng ating sarili, kailangan mong maging tapat sa iyong damdamin, sa loobin, lakas at kahinaan, at maging sa iyong mga aksyon. No one controls your emotions but you. Hindi ba't kapag tayo naiinis, nagagalit, nagbabago na raw ang ating ugali? Nasa kamay natin ang kapangyarihan na pamahalaan ang ating damdamin. Sa pamamagitan nito, mas natututo tayong makipag-ugnayan sa ating sarili sa mas malalim na antas. At panghuli, do not fear change. Be ready to face the challenge, getting out of your comfort zone. Upang maunawaan ang ating sarili, dapat tayong maging komportable sa ideya ng pagbabago at pagtuklas. Ang pag-unawa sa sarili ay hindi maituturing na isang destinasyon, isa itong walang katapusang paglalakbay sa iba't ibang daan ng ating mga karanasan. Sa pag-usbong ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa ating sarili, mararanasan natin ang mataas na uri ng kasiyahan at pagpapayaman ng ating pagkatao, kung saan hindi ito natatapos. Ngayon, isang tanong. Kilala mo na ba ang sarili mo? Muli, ako si Aileen Dagsaan at dito nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig!